Ito yung Phoenix natin. Tingnan nyo kung gaano ka diferensya, oh. Ito nasa 0.3 lang to against dito. Dito medyo mainit kasi to. Ayan, oh. Diba? Dito yan, sa stock yan, ha. Makikita nyo. Eto na, sa mga nagre-request na kung paano ko ibaba or paano ibaba yung bias ng live. Eto na. Pero bago ko bago ko babanggitin, ito na muna, update. Kasi natapos tayo dito sa may category 6 nung sa may previous vlog natin, na nabuo natin siya, na dugtong-dugtong lang yung ginawa natin doon na pyesa. Ito mga original na to, original. Ito mga bago na ito. Itong 12K, itong Zener diode, ito mga bago na ito. Wala nang luma dyan. Okay na, ha. O yan, pinakita ko lang sa inyo. Tapos ano pa bang pwede ko banggitin? Okay, dito na. Wala naman na yata tayong pwede banggitin. Diretso na tayo sa may bias. Pabilisang video lang ito. Ito stock ito, ha. Ito stock ito. Ito stock, hindi ko pa natanggal, oh. Yung kulay blue, yan, ha. Yung kulay blue, nandiyan pa yung linear na trimmer. Tapos ito yung Phoenix natin. Bakit gano'n makita, di ba? Kasi naka GoPro tayo. Ngayon, ikumpara ko yung etong Phoenix natin against dito sa may stock. Yung stock nito na linear is ito. Tinanggal ko lang. Yung value nito ay 201. W201 meaning 200 ohms. Okay, 200 ohms, ha. Ito, 200 ohms, stock yan. Yung bias nito, pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung bias niya, ha. Okay. Ayan, naka-active na siya. Okay, magsukat tayo. Ayan, pagbibigyan ko lang yung mga nagre-request. And then sa mga ayaw sa mga ginagawa natin ng pagpipix, pwede na kayo mag-scroll, maghanap kayo ng ibang video na gusto nyo. Ito sa mga nag-request naman, no? Ito na yung pagkakataon na makita nyo kung paano yung diskarte. Or i-reveal ko na, kasi sa mga previous vlog natin, hindi ko pinapakita. Siyempre, para may challenge, di ba? Hindi naman pwedeng subo-subo na lang kayo agad sa pagre-repair. Ako, bago ko nakuha yung mga ganitong diskarte, walang nagturo, talagang in-explore ko lang yung sarili ko. Baka sabihin nyo, masyado naman tayo mayabang. Hindi yun, hindi pagmamayabang yun. Sa pinag-aralan lang talaga natin. Sa araw-araw pa naman na ginagawa kong ganitong puro power amp, kaya nakukuha ko yung diskarte. Kailangan baliktad. Ito yung bias niya in stock. Medyo halos magpo 0.5 na. O ayan, halos magpo 0.5 na yan, ha. Okay. O, halos magpo 0.5. Ngayon, ikabit ko itong board na to na nakakalibrate na 201. Yan, value nito is 201, 200 ohms. Kapag mag-fix bias kayo pag maglagay kayo ng mga 150 to 170 ohms, sablay yan, hindi gagana yan. Napakababa ng bias na nakalagay dito. Halos short na. Halos short na. Ang ginagamit ko rito ay 4.7 ohms lang. 4.7 ohms lang. Pakita ko sa inyo, bababa to ng mga 0.3 lang. Naulit ko, nire-reveal ko na, 4.7 lang yung gamit ko rito. Sa ganito, ha. Baka mamaya ibang unit yung gamit nyo, yung gawa nyo dyan, tapos isisihin nyo ko, 4.7 category 6. Ganun din yung fit na 1000, 4.7 din gamit ko dun. Ito kasi habang tumataas yung value dito, tumataas yung bias. Okay, ngayon ibabalik natin to, pakita ko sa inyo. Binalik ko na yung board. Okay, ito yan, naka-fix na ito, ha. Ito naka-fix, ito naka-stock. Ngayon pwesto natin tong tester natin para mas makita nyo. Okay, tira. Okay, nag-release sila parehas. Dito muna tayo sa stock ulit. Sa stock. Ba't balistad lagi? Balistad. O yan, ha. Halos magpo 0.5 yan, ha. Ngayon, ito yung Phoenix natin. Tingnan nyo kung gaano ka diferensya, oh. Ito nasa 0.3 lang to
against dito. Dito medyo mainit kasi to, ayan oh. 'Di ba? Dito yan sa stock yan makikita nyo. Dito yung Phoenix natin, nasa 0.3 lang siya. Mas maganda, 'di ba? Mas maganda yung bias niya. Yan, hanggang dyan lang. Sana sana nakapagbigay idea ako. Although tapusin natin siyempre, i-fix na rin natin to.